Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli ang inyong guro, Ginoong Rinong Villanueva, upang talakayin sa araw na ito ang ating ikalawang module. Ito pa rin tayo sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Unang markahan, ikalawang module, mga teorya at kasaysayan ng wika. Ang video lesson na ito sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay binibigay sa inyo, mga mag-aaral ng grade 11, upang inyong maging gabay sa pagsagot ng ikalawang module ngayong unang markahan hinggil sa mga teorya at kasaysayan ng wika. Sa daloy ng supplemental video lesson na ito, tutunghayan ang mga teorya at kasaysayan ng wika at ilang mga aktibidad na hiwalay sa mga gawain sa module. Pagkatakda ang guro kung paano, kailan, at saan ipapasa ang mga kasagutang pabubuo ng mga mag-aaral matapos ang panonood sa aralin ito. Ayan, natanggap ko ang inyong mga sinend sa aking email and noong nakaraang linggo. Magsiset ako ng araw at i-announce ko sa ating group chat kung kailan nyo i-send uli ang mga kasagutan na gagaling sa video lesson na ito. Ayan. So, ganito ang gagawin uli sa file name kung kayo ay gumagamit ng digital platform. So, kung ang mga sagot ay galing sa hard copy modules, ito pa rin ito sa Microsoft Word. So, sa mga nakaraan nating video lesson ay may binigay akong format, diba, sa yellow paper. So, yun pa rin yung susundan ninyo. At syempre, kung kayo naman ay gumagamit nga ng digital format, ay ilalagay nyo ito sa Microsoft Word. So, yun, ilalagay nyo yung buong pangalan, kasama ng grade, kurso at section, at pangalan ng subject. Ang file name, at syempre susundan ito ng salitang COM hard copy module. So, ito yung halimbawa. Yan. So, halimbawa ng file name. So, yan, pangalan. Tapos, yung grade and syempre, yung inyong course at section, no? So, 11 use A, COM hard copy module. Yan. Kung ang mga sagot naman ay galing sa video lesson, i-type pa rin ito sa Microsoft Word. Yan. So, hindi lang ibinigay yung format at gawing buong pangalan kasama ng grade, kurso at section at pangalan ng subject ang file name. So, sundan ito ng salitang COM video lesson. So, halimbawa ng file name, syempre pangalan, or yan, pwede nyo lagay yung, syempre sunod yung grade, course and section, tapos sundan nyo ng COM video lesson. Sa email ad ko, isasend ang inyong mga sagot. So, ganun pa rin, same process tayo. So, isasend nyo pa rin sa aking email address. Yan. So, tukuyin natin ang mga layunin sa araling ito. Unan, natutukoy ang mga kahulugan ng mga konseptong pangwika. Yan, F11PT, IA, 85. Sa mga espesipikong layunin, na ilalahad ang pinagmulan ng wika batay sa mga teorya nito. At syempre, uli, natutukoy ang mahalagang impormasyon sa kasaysayan ng wikang pambansa. So, ano nga ulit ang ating pamagat? Yan, mga teorya at kasaysayan ng wika. Tuloy tayo. Yan. So, ito yung ating unang aktibidad. So, bilang bahagi ng ating motivation o pagganyak, ayan, gamit ang inyong sariling pananaw hindi sa mga teorya at kasaysayan ng wika, punan ang kahon o ang chart na KWL ng sagot batay sa mga nakalaang katanungan. So, gagawin lang dito ay lalagyan nyo ng sagot, batay sa inyong sariling kaalaman, ang tatlong bahagi, ang K, W, at L. So, una, ano ba ang inyong nalalaman? O what I know, kung ano ang nalalaman mo na. So, ibig sabihin, kung ano na yung background knowledge mo patungkol sa teorya at kasaysayan ng wika. Susulat mo rito. At syempre, sa W, what I want to know. So, ano yung mga konsepto na gusto mo pang malaman. So, kung ano pa ang gusto kong malaman.
yun ay para sa W, no? At syempre sa L, what I learned, no? So, ang inyong natutunan. So, pwede nyo masagutan yan, bahagi ng letter L, pagkatapos panoorin siguro itong supplemental video lesson na ito. Yan. So, sige, magsimula tayo, no? So, mga teorya ng pinagmulan ng wika. So, maraming teorya ang nagpapaliwanag hinggil sa pinagmulan ng wika. Bagamat hindi lahat ay may sapat at konkretong batayan, nagsisilbi pa rin namang ito bilang gabay sa atin, no? Para magkaroon ng kabatiran o kaalaman tungkol sa pinagmulan ng wikang ating ginagamit. So, meron tayong tinalakay dito na 6, no? So, ang unang teorya ay ang teoryang Bow-wow. So, pinaniniwalaan dito na nagmula ang wika sa panggagaya ng tao sa tunog ng kalikasan. Sa kadahilan ng ang mga primitibong tao noon ay salat sa bokabularyong ginagamit, kaya sa pamamagitan ng tunog na nalikha, nabigyan nila ito ng kahulugan. So, yun yung teoryang Bow-wow. So, mga halimbawa niya, syempre yung halimbawa, yung ihip ng hangin, daguntong ng tulog. So, yun yung mga pagbibigay ng description sa tunog na nagmumula sa kalikasan. Yun yung mga halimbawa. Tuloy tayo. Yan. Pangalawa, ang teoryang ding-dong. Kilala rin ito sa tawag na teoryang natibistiko, na ayon sa mga haka-haka ay may misteryosong ugnayan ang mga tunog at ang katuturan ng isang wika. Ito ay hango sa mga tunog na naglilikha ng mga bagay sa paligid. Yan. So, halimbawa natin, no? Yung klang-klang ng kampana, diba yung tunog ng bell sa mga simbahan. So, klang-klang. Ano pa, sa mga orasan, yung tik-tak, yung tik-tak ng orasan. No? So, yun yung halimbawa ng teoryang ding-dong. Ikatlo, ang teoryang pupu. Mula sa masilhing damdamin naman, nakabubulalas tayo ng tunog o nakabubulalas ang mga tao ng tunog, at iyon ang pinupunto ng teoryang ito. Nagkakaroon tayo ng pagkatuto, no? O natututo raw tayo mangusap dahil sa damdaming ating naisipahayag, tulad ng galit, tuwa, lungkot, takot, pagkabigla, at iba pa. So, ang halimbawa niyan, yung mga sudden reactions na nagagawa natin, no, sa ating pang-araw-araw na pakikipag-komunika sa ating kapwa, no? So, halimbawa yung wow, kaya yung aray, di ba, nag-react ka. Siyempre sa Pilipino, aray, di ba? Pero kapag sa English, ouch, ganyan. It hurts, ganyan. So, yun yung mga words na ginagamit natin o nabubuo, no, batay dun sa masinding damdamin kapag tayo ay may gustong sabihin out of our sudden emotion. Okay, tuloy tayo. Ang teoryang Yoheho, no, ito ay nabuo ni Noire, isang scholar noong ika-19 na taon. Naniniwala siya na ang wika ay nagmula sa mga hingay na nalilikha ng mga taong magkakatuwang sa kanilang pagtatrabaho. So, gaya ng pagbubuwal ng kahoy, pag-aangat ng malaking bato. Ibig sabihin, ang teoryang ito ay nakatuon sa pwersang pisikal ng tao. Yan. So, may mga words tayong ginagamit dyan wherein ay nabubuo yun gamit mula sa pisikal na pagkatao, pisikal na effort ng isang tao. Yan. Sige, so tuloy tayo. Kalima, ang teoryang tata. So, yan. Ang tata ay salitang Pranses na nangangahulugan ng goodbye o paalam. Pinaniniwalaan dito na sa kumpas ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay sinusundan ng paggalaw ng dila at naging sanhi upang matutong makabuo ng salita ang tao. So, sa teoryang tata, kumbaga parang meron tayong initial na reaction kapag ginawa o sinabi natin yung isang bagay na yun, ay sumasabay yung isang bahagi ng ating katawan. Halimbawa, pag nagsabi nga tayo ng goodbye, di ba? Pag nagbababay ka, ang sumisenyas yung kamay mo, di ba?
Yan. Kaya pag sinasabi mong flying kiss, di ba? Ginagawa mo talaga yung action na flying kiss. Sinasabi mo flying kiss, di ba? So, doon papasok yun sa teoryang data. Yan. So, ika-anim, ang teoryang Tarara Boom di ay. So, ang teorya nito, ang wika ay nagugat sa mga tunog na nalilikha ng mga sinaunang tao mula sa ritual at dasal. Ligas sa mga sinaunang tao ang paggamit ng ritual sa lahat ng kanilang gawain, tulad ng pagkakasal, pakikiligma, pagtatanim, pag-aani, paggagamot, pagluluto, at iba pa. Ang ritual ay kinasangkutan ng pagsasayaw, pag-awit, pagdarasal, pag-ungol at pagbulong. Kalaunan, ang mga tunog na nalikha ay nagpagbabago-bago at nilapatan na ang kahulugan. So dito sa teorya nito, makikita natin na totoo naman sa mga sinuunang tao ay may mga ritual na ginagawa na syempre ay nakatuon sa kanilang kultura. So kasabay nun, sa mga ritual na yun ay pinapakita yung mga pagkakasal, pakikiligma, pagtatanim, etc. Kung saan yung mga yun ay nagpo-produce ng mga tunog na eventually ay nabibigyan niya ng kahulugan. Ayan. So yan yung ating mga teoryang pangwika. So meron tayong 6. So una, teoryang bawaw, teoryang dingdong, teoryang pupu, yuheho, teoryang tata, at syempre ang teoryang Tarara Boom di ay. Okay, so lipat naman tayo sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ang ating bansa ay binubuo ng mahigit 7,000 pulo na siyang dahilan kung bakit tayo ay tinuturing na multilingual na bansa o maraming wikang umiiral. Ito naman yun, dahil nga archipelagic ng ating bansa, baga archipelago tayo, ay nagdulot yun ng iba't ibang mga wika na nagmula siyempre sa bawat komunidad na hiwa-hiwalay. Sabi rito, dahilan nito upang maging mahirap ang pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa at makabuo ng isang bansa o nasyon. Ayan. Sa layuning maging isa at magbuklod, sinikap ng ating mga ninuno na magkaroon ng isang wikang gagamitin natin tungo sa pambansang kaisahan. So yan, ibig sabihin dahil nga sa ganong estado ng ating bansa na talagang hiwa-hiwalay ang mga pulo o ang ating komunidad ay nagkaroon din ng kaisipan ng ating mga ninuno na magkaroon ng kaisahan ng bawat isa. At syempre, magmumula yun sa dapat na isang wika na ating sinasalita upang tayo ay maging isa at magbuklod. Yan. Ang paunahing katangian ng isang pambansang wika ay ang pagiging daan nito tungo sa pagkakaisa at pag-ulad ng bansang gumagamit nito. Ito ang siyang dapat tinatanggap bilang pangkalahatang medium ng komunikasyon ng mga tao. So yun nga, di ba, napag-aralan natin sa katangian ng wika na ang wika ay arbitraryo. Ibig sabihin ito ay panlipunan. Ibig sabihin, nare-represent ng tao ang kanyang wika. At syempre, sa ganong aspeto, nare-represent din ng tao ang kanyang bansang pinanggalingan. Kaya nga, sa puntong ito, na hiwa-hiwalay ngayong ating mga communities, nakapag-isip ang mga sinaunang Pilipino na magbuklod tayo, magkaroon tayo ng iisang mother language para mas lalo tayo magkaunawaan. Yan. So, lubhang mahalaga na ito ang wikang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng halos lahat ng mamamayan. So, ibig sabihin, napakahalaga, hindi lang basta-basta ito. Napakahalaga na makapag-set ng isang wikang magagamit ang mga tao sa isang bansa. At yun nga, dahil nga sa geographical na itsura ng ating bansa na tayo ay hiwa-hiwalay, medyo parang struggle. Struggle yun na paano natin gagawin yun. Yan. Sige, tuloy tayo. Una nagkaroon ng banggit o hugis sa pagkakaroon ng wikang mabubuklod sa ating lahi o mapagkasunduan ng mga katipunero batay sa saligong batas ng Biak na Bato ng 1897 na gawing opisyal na wika ng revolusyon ang wikang Tagalog.
So, di ba mapapansin natin, halos lahat ng mga bayang bayan ng Katagalugan, ang mga nanguna din sa revolusyon. Mga taga Cavite, mga taga Bulacan, taga Batangas. No? So, lahat yan mga Tagalog, diba? Kaya yun yung napag-usapan, yun yung pinagkaisahan, no? Ng mga Katipunero noon sa Biak na Bato, noong 1897 niya, na gawing wika ng revolusyon, ang wikang Tagalog. Ayan. So, tuloy tayo. Ayan. Ang ginawang hakbang ng mga Amerikano ay labis na naging mabisa sapagkat ang pagtuturo ng wikang Ingles ay kapakinabangan sa aspeto ekonomikal, politikal, at sosyal. Ayan. So, di ba tayo, sinakop tayo ng mga Kastila at ang ginawa nila ay ipinilit nila sa atin ang paggamit ng wikang Kastila. Pero kabaligtaran naman sa ginawang pananakop ng mga Amerikano. So, mas psikolohikal ang kanilang atake. So, anong ginawa nila, di ba? Kumbaga, hinayaan nila na matuto tayo ng Ingles, no? Kumbaga, hindi nila tayo ginamitan ng masyadong dahas, no? Pinag-aral nila ang mga Pilipino gamit ang kanilang wika. Kaya nga, sabi niya, ang ginawang hakbang ng mga Amerikano ay labis na naging mabisa, naging effective, sapagkat ang pagtuturo ng wikang Ingles ay napakinabangan sa aspetong ekonomikal, politikal at sosyal. Kaya nga, di ba, kahit nga hanggang ngayon, di ba, yung nangyayari sa atin kapag hindi ka marunong mag-Ingles, parang out ka. Kapag hindi ka marunong magsalita ng Ingles, mas less yung opportunity mo na makapagtrabaho. Diba? Nangyayari yan hanggang ngayon. Diba? At syempre, nagsimula yan nung mga unang yugto na sinakop tayo ng mga Amerikano. Sa kabila nito, binabanggit ni na Resuma at Samoalan 2002 na batay sa survey ng Komisyong Monroe noong 1925 na patunayang may kakulangan pa rin sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo sa primarya. Ayan, yung tinatawag kasi nating Monroe Commission, kumbaga parang isa itong grupo ng mga Amerikano noon na kung saan ay talagang pinag-aralan nila na magiging efficient ba, magiging effective ba kapag ginamit ang Ingles sa pagtuturo sa mga Pilipino. So, yun yung Komisyong Monroe. Pero lumalabas na, napatunayan may kakulangan pa rin sa paggamit ng Ingles bilang wikang panturo sa primarya. Ibig sabihin, hindi pa kaya talaga na agad-agad ay isubo sa bibig ng mga Pilipino ang paggamit agad ng Ingles. So, kailangan itong dumaan sa proseso. Ito raw ang dahilan, no, kung bakit noong 1931, nagpungkahi ang nooy Vice-Gobernador General at kalihim din ng mapublikong edukasyon na si Bat na gamitin na ang mga vernacular na wika upang gawing medium sa pagtuturo. So, dahil nga may krisis sa paggamit ng wikang Ingles at hindi pa rin ito effective, no, sa pagtuturo sa primarya, ay nagpa siya ang Gobernador General at kalihim na si Booth, na gamitin ang mga vernacular na wika. So, pag sinabi natin vernacular na wika, ito yung mga wikain, ito yung mga dialekto, no, na wika upang gawing medium sa pagtuturo. So, pinayagan niya yun. No? Minungkahin na yun na gamitin na lang muna natin ang mga nakasanayan nilang mga dialekto sa kanilang mga probinsya bilang medium sa pagtuturo. So, yun ay mula kay Garcia et al. 2010. So, ayon pa rin kina Garcia et al. 2010, dumating ang gintong panahon ng wikang pambansa noong 1935 nang sa pamamagitan ni Pangulong Manuel Luis M. Quezon ay pansining ang L na kumakatawan sa Luis na ikalawa niyang pangalan. Ang tunay niyang panggit ng ngalan ay M para sa Molina. So, yun pala yung tunay na pangalan, no, ng ating dating Pangulo. So, Manuel Luis M. Quezon. Ang kinalalang ama ng wikang pambansa ay sumang-ayon. So, sumang-ayon si Manuel Quezon sa panukala ng pangkat ni Lopica Santos. C naman dapat para sa Canseco. So, yung gitna pala ni Lopica Santos dapat yan C
na kahulugan ay Canseco. So yun yung kanyang ang panggit ng ngalan ni Santos ni Lope. Ngunit dahil sa pagmamahal niya sa Abacada, mas ninais niyang gamitin ang K. So hindi niya ginamit yung C ni Lope Casantos. Ginamit niya ay K. Siya naman ang ama ng balarilang Tagalog na nabanggit niya, no? Na sinabi niya na ibatay ang wikang pambansa sa isa sa mga umiiral na wikang katutubo. So yun yung napagtanto ni dating Pangulong Manuel Luis M. Quezon at syempre ni Lope Casantos. Binigyan katugunan ang pangangailangan ng bansa sa isang pambansang wikang magbubuklod sa bansa ng Konbensyong Konstitusyonal ng 1935. Kaya sa Konstitusyon ng 1935, nakasaad sa Artikulo 14, Section 3 ang ganito. Sabi, no, sa Artikulo 14, Section 3, ang pambansang asembleya ay gagawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na nasasalig sa isa sa mga wikang katutubo hanggat walang ibang tinatadhana ang batas, ang Ingles at Kastila ay magpapatuloy ng mga wikang opisyal. November 30, 1936, nung ipinagtibay naman ng Pambansang Assembly ang Batas Commonwealth bilang 184 na may pamagat na isang batas na nagtatakda sa surian ng wikang pambansa at nagtatakda ng mga kapangyarihan at tungkulin nito. Mula sa batas na ito, hinirang ni Pangulong Quezon ang mga sumusunod na kinitawan ng iba't ibang pangunahing wika sa bansa upang bumuo sa surian ng wikang pambansa. So mula sa Konstitusyong 1935 ay napagtanto na kinakailangan talagang bumuo ng ating bansa ng tinatawag na surian ng wikang pambansa upang ang bubuo nito ang siyang mag-iimbestiga kung ano nga bang wikang katutubo ang dapat na gamitin bilang batayan ng pambansang wika. So, sino-sino nga ba ang mga kagawad ng surian ng wikang pambansa? So, si Jaime C. de Vera mula sa Samar, Leyte, Bisaya, siya ang tagapangulo. Cecilio Lopez, Tagalog, siya ang kalihim. Si Santiago E. Fonacier, mga Reyong Ilocano, kagawad. Filimon Soto, Cebu, Bisaya, kagawad. Casimiro Perfecto, Bicol, kagawad. Felix S. Sales Rodriguez, Panay, Bisaya, kagawad. Haji Butu, Muslim, Mindanao, kagawad. So, ayon sa aklat, nagabay sa Ortografiyang Filipino 2009, ang Komisyon sa Wikang Filipino na dating surian ng wikang pambansa ang ginamit na saligan sa pagpili na magiging batayan ng wikang pambansa. Kaya ang sumusunod na kriteria. So, ito yung mga kriteria, ito yung mga ginamit na batayan sa pagpili na magiging wikang pambansa. So, una, ang wikang maunlad sa kayarian, mekanismo at panitikan. Dalawa, wikang ginamit sa sentro ng kalakalan. At ikatlo, ginagamit ng nakararaming Pilipino. Matapos ang maisagawa ng surian ng aatas ng batas noong December 13, 1937, ay pinahayag ni Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagrekomenda na Tagalog ang gawing saligan o batayan ng wikang pambansa. So, napagtanto na na Tagalog nga ang gagawing batayan o saligan ng wikang pambansa. So, ganito ang sinasaad ng kautusan. Sapagkat batay sa mga pag-aaral na ito ay napatunayan ng mga kagawad ng surian na sa mga wika sa Pilipinas, ang Tagalog ang siyang tumutugon sa halos lahat ng hinihingi sa Batas Commonwealth 184, sapagkat ang konklusyong ito ay kumakatawan hindi lamang sa paniniwala ng mga kagawad ng surian, hindi pati na rin sa mga opinyon ng mga eskolar at makabayang Pilipino na magkakaiba ang mga pinanggalingan, edukasyon at mga hilig na buong pagkakaisang umaayon sa pagpili sa Tagalog bilang saligang wikang pambansa dahil sa nakita ito na ginagamit at tinanggap ng pinakamaraming mga Pilipino bukod sa tahasang pahayag ng lokal na mga pahayagan, mga publikasyon at individual na mga manunulat. Dahil dito ay pinapasya papiliin ng surian ng wikang pambansa ang wikang Tagalog bilang batayan para sa paglinang at pagpapatibay
ng wikang pambansa ng Pilipinas. Sa bisa ng kautosan tagapagpaganap bilang 263 noong Abril 1, 1940, ipinahintulot ng Pangulo ng Pilipinas ang pagpapalimbag ng Tagalog English vocabulary at ang balarila ng wikang pambansa. Sinimulan din na ituro sa mga paaralang pampubliko at pribado ang wikang pambansa noong Hulyo 19, 1914. So mula sa gabay sa Ortografiyang Filipino, 2009. Sa pamamagitan naman ng Batas Commonwealth bilang 570, pinahayag ang pagiging isa sa mga wikang opisyal ng wikang pambansa simula Hulyo 2, 1946. Sinimulan ding ituro mula sa unang baitang sa elementarya hanggang sa ika-4 na taon sa sekundarya ang wikang pambansa. So kita natin talaga nagsimula yung era, yung panahon ng pagkilala sa ating wikang pambansa noong mga unang yugtungan ng pananakop ng mga Amerikano. Sa panahon ng Pangulong Ramon Magsaysay, sa bisa ng kanyang proklamasyon bilang 12 na nilagdaan niya noong Marso 26, 1954, unang pinagdiwang ang Linggo ng Wika noong Marso 29 hanggang Abril 4 or Abril 4 ng pinakatambok na petsa ay ang kapahanakan ng Dakilang Makatang Francisco Balagtas, Abril 2. Ngunit ang sumunod na taon, siya rin mismo ang nagbago ng petsa, si Pangulong Ramon Magsaysay rin, ng Linggo ng Wika. Sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 186, nilipat niya ang pagdiriwang sa Agosto 13 hanggang 19, na ang tampok namang petsa ay ang Agosto 19 na kaarawan ng ama ng wikang pambansa, ang Pangulong Manuel Luis M. Quezon. Nagkaroon ng konkretong pangalan ng wikang pambansa. Tinawag itong Pilipino noong Agosto 13, 1959 sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 mula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Jose E. Romero mula kay Garcia et al. 2010. Matapos ang Revolusyong EDSA 1, tuluyan ng tiniyak ng konstitusyon ng 1987, Artikulo 14, Section 6 hanggang 9, ang kasalukuyang ngalan ng pambansang wika ng Pilipinas, ang Filipino. So yan, so ibig sabihin, dumaan ang Konstitusyong 1935 na nagsilbing pagsisimula sa pagbandila ng Filipino bilang wikang pambansa. At syempre, mas nagtuloy-tuloy ito at mas nakilala ang pagkakaroon natin ng wikang pambansa nung nagkaroon na o na-draft na ito sa Konstitusyong 1987 sa pamamagitan ng Artikulo 14, Section 6 to 9. So ano bang sinasabi ng mga section nito? Ayan, Section 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa saling sa umiiral ng wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa nakatadahanan ng batas at sangayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng hakbangin ng pamahalaan upang ilunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino bilang medium na opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Sa Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon o tuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang tinatadahan na ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong sa mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo poon. Section 8. Ang konstitusyong ito ay dapat ipahayag sa Pilipino at Ingles at dapat isalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon, Arabic at Kastila. Section 9. Dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan sa iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ang mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad,
magpapalaganap at papanatili. So, yun yung nakapaloob sa ating Section 6, 7, 8, 9 ng Artikulo 14. No? Siyempre, no, sa ilalim ng Konstitusyong 1987. Yan. Okay? So, tuloy tayo sa ating ikalawang aktibidad. So, ito yung ating ikalawang aktibidad. Tukuyin ng ilang mga konsepto, pangyayari, tao na naging mahalaga sa pagtatala ng kasaysayan ng wikang pambansa. Yan. Number 1, or una, bunsod ng hindi magandang resulta ng survey na isinagawa ng pamahalaan, pinatupad niya ang paggamit ng wikang vernacular sa bansa. So, pag sinabi natin vernacular, ito ay wikain ang mga dialekto. Kalawa, ang lumagda sa proklamasyon bilang tulad ng nagkatadhana sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa bisa noong Marso 26, 1954. Katlo, petsa kung kailan tinawag na Pilipino ang ating wikang pambansa sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7. Apat, sa pamamagitan ng anong batas, pinahayag ang pag-iisa sa mga wikang opisyal ng wikang pambansa simula Hulyo 4, 1946. Kalima, anong komisyon ang nagsasabing may kakulangan pa rin sa paggamit ng Ingles bilang wikang pagturo sa primarya? Kanin, tunay na panggit ng ngalan ni Manuel Quezon. 7 hanggang 9, ibigay ang 3 ginamit na saligan sa pagpili na magiging batayan ng wikang pambansa. 10, magbigay ng isang ngalan na maging kagawad ng surian ng wikang pambansa. Tuloy tayo sa ikatlong aktibidad. So, meron lamang akong 2 katanungan. Bigyan depenasyon ng sumusunod ng termino sa ibaba at sagutin ng kasunod na katanungan. Una, ano ang Commission on Higher Education Memorandum Order No. 20 Series of 2012 o ang kilala bilang CHED Memo No. 20 Series of 2012. So, sa bahaging yan ay maaari kayong magsaliksik gamit ang internet. So, tukuyin nyo lang, ano ba yan? Ano ba ang CHED Memorandum No. 20 na yan? Ano ba ang definition ng memorandum na yan? Kalawa, konektado ang ikalawang tanong sa una, no? Sa iyong palagay, may malaking epekto ba ang CHED Memo na ito sa pagpapayaman ng ating wika, lalo na sa mga paaralan? Paliwanag. So, sa bahaging yan, sana naman ay makapagbigay kayo ng mahusay na sagot, no? Talagang sagot na pang grade 11, no? Yan. So, tuloy tayo. Yun. So, maraming salamat sa panonood. Yan. Kasunod na video lesson ay gabay sa pagsagot ng Module 3 ngayong unang markahan sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. So, makikintay na lamang po ang aking animation para sa video na ito ng Module 3. So, hanggang sa muling video lesson. So, sana guys na nagustuhan nyo yung ating discussion sa araw na ito. Bagamat medyo mabilis, no? Sana nakatulong, no? Yung pagpapaliwanag natin sa ilang bahagi ng teorya at kasaysayan ng ating wikang pambansa. Yan. So, muli, maraming salamat at hintayin nyo na lang ang aking anunsyo para sa ikatlong module. Hanggang sa muling video lesson.